pinaka-inaabang ako dito is matatapos ba yung laro natin if ever manalo ng Falcons AP Bren na wala pa ring death si Super Marco. Ano nga ang tawag sa kanya? Bulletproof? Bulletproof, nothing to lose. Alam mo yung kantang yun, doon nagsimula yun. Bagay talaga sa I am Titanium. So, oo nga, no? Ngayon ko na-realize na yun pala talaga yun. Na lyrics nga pala talaga siya ng kanta. So, ito, ang lyric ko ngayon ng kanta ng Falcon na AP Bren ay, sige lang, sandal ka lang. At huwag mong pipigilan. Kasi nga lang napigilan dito si View, kaya naman siya mga first blood dito na XYG. Ito na yung sinasabi natin ngayon na baka natansya na rin ng XYG yung kanilang kalaban. At naging maganda nga kasi sila ngayon yung nagbibigay ng play. Kanina parang nagre-react sila eh. Yeah, speaking of play na ginawa ng XYG, hold that, may knock-up. May knock-up nga talaga dito para sa ating laban. Figure out para kay Flap TZ. Pero dumating na si FBJ. Pero Cyclone ay medyo magpapalit dito ng target. Kyle TZ dito ang kanilang gustong kuhanin. At mapapatay pa nga. Dalawang TZ ang nakuha dito sa ating laro. What an aggressive start for XYG. So simulan doon sa pagkuha nila kay Fumini lacking vision. Kukunin mo nila si Ogan, hindi. Grak yan eh. Oh, parang iba ngayon ng iba ang timpla ng XYG. Sabi nila, okay, tansyain natin sa game number 1. Game number 2, doon natin ipakita yung aggressive side ng XYG. At parang kabisado talaga ni The King, KLVJ ang Arlot. Ibang klase ting role adjustment na dati from the jungle ngayon ng EXP lane. Glad that you mentioned the aggressive side of XYG. This team is mostly known for a counter pick mismo din sa draft. Now for their start of the game na pwede nila makuha chance against Falcons AP Bren ay simula ng ganitong momentum. Pero Super Marco against Long, almost half HP ang nakuha doon. But looking at the in-game equipment, Dreadnought Armor, but Kyle TZ, laban sa... figure out si Gadyang doon Oh, parang sabi niya, out muna tayo para delikado yata na ipilit. Pero ito na yung turtle na sinisimula ng XYG. Nandito si Kela and the rest of the players kaya naman makukuha dito ni Zed. May flicker out para kay Ogwen. At kamuntikan pa nga itry na ituloy yung pagkuha doon ng XYG against Ogwen. Pero makakapag-secure pa rin si Kyle Tiso dito ng kanyang buff habang si Zed. Sabi niya, nakuha natin yung turtle. Diretso na rin tayo sa ibang pwesto ng Falcons AP Bren. Grabing ginawa doon ng XYG, no? Kung bagbabasihan natin ang pinag-usapan ng ating panel, having this Akai on the priority, looking back on how the process went for XYG, pag nakuha ni Zed yung mga ganitong klaseng heroes, siya kasi tinuguri ang reliable zone type jungler eh. So sanay siya sa mga Akai? Akai, yung tipong pinapaalis mo yung kalaban mo bago ka maka-retry. Parang kahit Fred, parang Fred din, consider din yun, no? Or talagang more on may crowd control din? Yes. Okay. So kaya naman pala naging aggressive dito ang side ng XYG. Kitang-kita yun, OSX, kasi medyo lamang din ng very little. Very little lang dito against the gold of Kyle TZ. So ang maganda lang ginagawa dito, no? Speaking of Kyle TZ, kung titingnan namin natin yung mismong mid lane si Few, medyo nahihirapan nga din siya sumilip dun sa bush dahil sa ginagawang zoning ni Gadyang dahil sa vision na binibigay sa XYG. Dito pa lang, nagamit na nga ang battle mirror image ni Claude Super Marco, pinipressure out pero mukhang merong pagsuporta gagawin si Few. Suportang tunay papakita dito ng kanilang El Capitan. Kaso yung nga lang masisiraan pa dito ng plato ng Outer Third Energy Shield si Super Marco. So siya naman ngayon ang inaaurahan dito ng XYG para sa ating laro. So things are a bit slow para sa Falcons AP Bren, but definitely sa XYG, they mean business here, OSX. Business talaga. Dahil kung titignan mo din yung gold lead dito, slowly building a difference. At ito yung gusto nila. Looking back on the playstyle and identity of XYG, kailangan talaga magkaroon ng space si Long. Comparing to game number 1 na hindi din naging madali yung kanilang laning against a Roger. Pero for this time around na si Long ay madaming nakuha ang information galing kay Gadyang at mismo din kay Zed. Madaming space na pwedeng ikunan na kaya na i-maintain yung laning niya ngayon. And speaking of laning, sa ibang linya muna, pupunta dito ang ating mga teams. Ginamit yung wild charge si Gadyang ang target nila. Ginamit dito ni KLBJ yung kayong final slash pero walang tatamaan sa moment na yon. Yung turtle ay hindi pa rin nakukuha. At itutuloy pa rin dito ng ating dalawang kupunan. Sino nga ba talaga makakakuha para dito sa ating laban? Ginamit ang heavy spin. KLBJ sa dinami-dami ng players na makakakuha noon. At hindi pa tapos ang ating team fight. Dediretsuin pa rin si Flap TZ ay may makukuhang isa. Pero itutuloy dito na XYG. Kailangan umalis ni Super Marco habang nag-blazing duet. Napagandang knock-up dito para sa Falcons AP Bren. Kaya naman si Gadyang mapapatay. Pero yung nga napibawian lang din para dito sa ating mga players. Double kill na para kay Kyle TZ at si
KLBJ na iwan pa. XYG napipilitan ngayon na umatras si The King, KLBJ. Katisi with the killing spree. At doon natin nakita ang pagbawi ng Pilipinas. Kyle TZ maintaining that position na hindi lang talaga iiwanan yung ganong klaseng pwesto. Alam nila na low HP yung XYG. Doon pa lang, babalikan natin mismo sa replay. Ang dami nang nababad na HP at nakuha sa Pilipinas, pero ngayon si Flap TZ nakakuha ng magandang kill. Yung napagkakuha nila mismo kay Gadyang, doon na nagkaroon ng problema ang XYG. Wala nang pang-counter. Hinaragan dito slowly si KLBJ gamit ang mismong wall. So dito pa lang hindi na makarespond si Y1 dahil wala rin siyang mana at mismo din si Kyle TZ an open kill na makabawi sa mismong pagkukulang nila in the early stages of the game. Pero mabilis yata ang bawi dito ng XYG kahit nakapag-purify dito si Pew ay nabigyan pa rin. So that is in front of 3 players dito na Falcon Safety Bren. Si KLBJ ay nandito na rin at XYG ngayon mukhang objectives naman ang kanilang gustong kuhanin para dito sa ating laban. Pero medyo dikit. Oy, wait lang, medyo dikit pala dito sa may middle lane. Merong setup lane na gagawin dito sa side ng XYG. Kaya naman si Ogwen ang kanilang makukuha rin ng Torre dito sa may batang gitna. Mapipilita umatras dito tatong players ng Falcon Safety Bren at masisira na nga talaga nila. What an adjustment for XYG, getting the 2 main objectives. Kilala din to si Zed as one of the possible best constantly winning retry battle sa mismong region nila, Ate Chantel. Mataas yung percentage. Kung dito pala nakita mo, medyo na outplay siya kanina doon. But KLBJ on how he wanted to zone out Falcon's AP. Pero nahirapan din si Kyle TZ pumasok. Medyo counter ko yung ginagawa nila. Parang counter nga yata talaga. Pero parang makakagawa dito na magandang play is gonna be XYG na magandang heavy spin sa mapa ng Final Slash. Numinong blast, wala natatamaan pero patay na si Flap TZ nung moment na yun. So ngayon Falcon's AP Bren, ang ginagawa nila ay medyo umaalis at binibigyan ng space dito si Super Marco na makapag-push ng Torre doon sa may bandang ibaba. Pero turtle pa lang, nasira na nga ng XYG dito yung Torre sa may bandang gitna. And at the same time, mukhang hindi pa rin din sila makakasilip dito doon sa turtle na ginagawa ng kalaban nila. Si Owen dito mapipilitan na umalis gamit ang wild charge. May Spear of Destruction. Hindi mo na bumalik, finorce out at zinonot lang talaga ni Lung. At nakikita natin yung respeto ng Falcons AP Bren. Looking at that play na ginawa ni KLBJ. Grabe yung Arlot ngayon talaga. With no changes sa Final Slash. Yung overall sustain, it still remains a powerful pick. At nasa kamay ito ni KLBJ. Making that plays, merong steel-like plays at meron din itong Thunderbelt. Oo nga eh. Tsaka ito makikita natin Actually, mamaya na lang yun. Uy, pero nakatakas dito si Super Marco. Pero tatlong players dito pwede pumunta sa kanya. Makakatakas ba? Pero nandito na ang mga kakampi niya. Nilagyan pa ng pader pero parang delikado yata na ituloy pa. Killing spree na para kay The King, KLBJ. At dito natin nakita ang Falcons AP Bren na hindi mo nalalaban sa nasimulang momentum ng XYG. Going back on this team na momentum-based ang kanilang naging sitwasyon and how they want to create their playstyle heading into MSC. Ito yung gusto nilang labanan, Ate Chantel. Medyo yung Falcons AP Bren nahihinay on how to even approach the front line kung paano nga ba uunahan ng XYG. Oras ang kailangan yun ng Falcons AP Bren para maka-counter din ng damage kasi kung titignan natin, Super Marco hindi siya nakukuhaan ng kill. Oo nga. 3 assist, so oras ang kailangan ngayon ng Pilipinas. Parang nga sinasabi mo dito, OSX, tuloy-tuloy pa naman yung farm ni Super Marco. Kailangan lang nila ng oras kung kailan nila palalakihin. Parang Super Mario lang yan eh. Pag nakain niya yung mushroom, bigla siyang lalaki. Kailangan ng mushroom moment. Ng Falcons AP Bren. Ng Falcons AP Bren. Pero ito kailangan din lang bantayan kung kailan ginagamit dito ni Godyang yung kanyang reflection bulwark dahil nagbago na nga ang second skill ng isang Lolita. Kaya medyo nakaka-counter din minsan yung supposedly na skills dito ng isang Louis. So 4-8 is the score. 9 minutes pa lang sa ating laban. Medyo lamang, or actually lamang dito ang side ng XYG pagdating sa gold. Looking at the gold, dahil na-mention mo nga yan, this kind of situation, kailangan muna maghintay ang Falcons AP Bren. Look at that, Super Marco escaping death, pero tinawag ata yung mismong mga kakampi niya, Chantel! Biglang dumating na nga mga players dito ng Falcons AP Bren. Nakaredy ba dito side the XYG? Mukhang nakaredy yata sila. Naiwan si Flap TZ. Mapipilitan na umalis doon. Meron dash away at tinahabot sa mga players dito ng XYG. Habang si Super Marco nakita na nila. Flap TZ na napatay na rin nila doon sa may bandang ibaba. At 4 ng score natin ngayon,
XYG nagpapakitang gilas ngayon laban sa Falcons AP Bren. There was a call doon kay Super Marco na ginamit nga yung Blazing Duet para malure in mismong XYG para magkaroon ng pwesto si Few at si Flap na makarespond agad. Kaso lang sa depensa na meron ngayon ng XYG, kayang-kaya nilang tapatan ang damage na ipon muna ng Falcons AP Bren dahil nga naghihintay muna sila ng items para makapalag dito. Pero Ogwen, vision lang muna ang gagawin pero Falcons AP Bren mukhang i-risk ata pa rin to. Okay, si Few yung dumating doon. Naku, parang nagkamali yata na pagpasok doon sa moment na yun. Kaya si Few ay mabibigyan na. Medyo mapapaikot pa dito si Ogwen. Habang mga players naman dito ng Falcons AP Bren ay hindi nasasama. More on buy time na lang ang gagawin dito ni Master Ogwen habang pinipilit siyang habulin ni Kel VJ. At mukhang ma-open yata dito ang pwesto ng Falcons AP Bren dahil si Ogwen ay mabibigyan na. Looking back on that attempt once again by Few, there was a chance na pwede sana makuha doon ng XYG pero looking at the defense na sinimula ni Kel VJ on this Arlot, sa lahat ng plays na ginawa niya kanina, having the Thunderbelt, ang mismong naging unique sa mismong patch ngayon dahil sa X item na to, meron ka talagang permanent defense na nag-i-increase each time na meron kang makapatama ang enemy hero. So kakunatan, Kel VJ tapos may sustain, sobrang delikado yun for Falcons AP Bren dahil nga nalugi nga sila heading into mid-game. Kaya pala parang sobrang lagi din naka-front si Kel VJ dito para sa team nila. Ngayon naman po Falcons AP Bren, again, ang sinasabi natin dito is kailangan lang nila ng kanilang moment. Kailangan nila ng perfect time kung kailan nila mabibigyan ng space dito si Super Marco. Because again, this is a Claude. Alam naman natin yung mga Claude, yan yung mga biglaang panggulat, Blazing Duet na wala na, naubos na yung mga kalaban nila. Yan yung mismong Claude, pagpapasok ka sa school, first class mo pa lang, kahit 7:30 yung pasok mo, kahit 7:45, better late than never. Oo. Kumbaga, minsan yung mga late pa, sila pa yung mas madaming naisasagot. Tama. Pero sa mga nanonood ng estudyante, huwag kayo malilate. Tama. Tsaka mag-ready kayo sa mga recitation dahil pabalik na rin yung mga pasukan. Yan, oo. Speaking of, mukhang magkakapasukan nga dito sa may purple buff. Naka-ready kayo ng Falcons AP Bren na dumepensa pero makukuha successfully dito na XYG yung pwesto nila. Ang tanong, makakaba dito ng Falcons AP Bren na pagpasok doon para sa kanila. Naiwan si Zed with a heavy spin. Kaya naman mega kill na dito sa isip. Diretso yung napakagandang wild charge para dito kay Ogwen. Pumasok na with a Blazing Duet pero naharang dito ni Godyang. Yun pala yung pinakagustong gawin dito ng Lolita para sa ating laban ng Kel DJ dito. Medyo aaray. Merong ang pasok sa kanya pero alis na din naman si Godyang dito. Halos walang buhay pero pumasok na si Lung. Grabe yung palitan dito ng ating dalawang kupunan. Pero atras muna sila. Dalawa or tig-isa yung patay dito sa ating laban. XYG! Mukhang nagising ata from game number 1, looking back on that aggressive initiation na gusto nilang ilure ang Falcons AP Bren. Doon mismo sa purple, it was a very smart move na ma-push mismo si Flap TZ na mag-initiate na kanyang knock-up. Doon pa lang, alam nilang malulugi sila in terms of defense. But we've seen some great play na ginawa ni Ogwen doon. Pero ang problema lang, grabe din na naging counter ni Godyang. Looking at these two roamers, this kind of mechanical counter plays, XYG hindi ata miso papayag na itutuaw ngayong araw. Oo, sobrang totoo yun kasi parang na sila yung specific functions and specific rules nila is talaga nag-step up dito yung mga players ng mga teams natin. For God, yan nakita natin napakaganda dito nung pagkontra niya or pagsalag niya doon sa mga skills dito or sa Blazing Duet kanina ni Super Marco. At kung ikaw si Super Marco, 14 minutes na, hindi ka naman masyado napigilan sa farm. Parang medyo medyo mahirap for you kasi ngayon kailangan mo na i-consider kung itaas na ba ni Godyang yung kanyang shield na tinatawag natin kasi magre-reflect yun. Masakit yun para kay Super Marco. Parang binanda lang yung yung bola. Gusto mo sana itapon sa malayo kaso ang tinamaan, pader. Oo, iba pa. Yung sa iba ka nakatingin, sa iba din napunta. Yun lang, yun ang problema doon dahil lang kailangan ngayon ng Falcons AP Bren, kahit na may salamin, kailangan talaga nila ng damage para malusutan ang backline ng XYG. Ang ginagawa din ni Y1 most of the time sa makita sila ng information kung saan nakapwesto ang frontline ng Falcons AP Bren, lapag agad ng Eternal Guard. Doon pa lang, nahihirapan din ang mismong Falcons AP Bren to make a counter, not unless they're trying to wait for a few to make a play. Oh, eto na. Eto na yata yung play na inaantay nating lahat. Ang pinakakatanungan, sinong mauuna na makakuha
makukuha dito ng Lord. Killing spree na para dito kay Yi1. Kaya naman si Ogwen ang makukuha dito for Falcons AP Bren. Walang taga-vision ngayon para sa Falcons AP Bren. Mukhang safe to say na XYG ang makakakuha nitong Lord. Grabe transition nitong team. Kasi nakita natin kanina 13 minutes, right? Yung first game natin. Tapos ngayon, sobrang aggressive. Dominating din sila at makukuha nila yung objective na gusto nila i-secure against Falcons AP Bren. Dito pa lang talaga natin nakita ng XYG coming from that loss in game number 1. Ito yung gusto nila, momentum-based. Pag mismong laban agad early game, wala nang hesitation because in game number 1, kahit sila mismo hindi kumukontest ng Lord. Pero sa unang minuto pa lang na hinaharangan na ang Falcons AP Bren to get vision, madami na silang naipon na information and looking at the equipment kung anong meron din. Grabe. Si Moskov or si Long, ito yung kanyang signature pick. Lock item na rin, Ate Chantel. Dito pa lang, the damage, the attack speed, pwede talaga mag-penetrate sa lahat ng depensa ng Falcons AP Bren. At ngayon mismo sa base, dedepensa ngayon ng Pilipinas para makuha din ang pagkakataon na makakuha sila ng pwesto sa XYG. Dahil ang kailangan nila ay isang pick-off para magana din ang kanilang mismong laban sa mismong laban na to. Again, dito sa ating MSC 2024, tayo ay point system. Best of 2 lang lahat ng mga laban bago tayo makaabot ng knockout. So napaka-importante na manalo dito sa mga games na kanila talagang lalaroin. Pero pumasok na dito with Heavy Spencer na may effect. Makapalayo si Oboy kaya mag-flicker out. Pero patay na rin sa kamay ni KLBJ. Si KLBJ nahabol dito. Yi1 nakakuha na. Nice one daw. Sabi nila Falcons AP Bren, nahahabulin pa nga nila. Meron nakap dito para kay Flamkeys at look at Kyle TZ. Mapipilit na umalis. Nasusunog si KLBJ pero buhay pa rin. And Kyle TZ is down. Godyang with the defense. Walang nakalusot. Na-penetrate nga doon ang backline ng XYG. But looking at the projectiles sa binigay ng Falcons AP Bren, tinaas lang niya mismo yung shield niya para depensahan lahat sa XYG doon. Grabe yung XYG talaga. Grabe din si Yi1 na OSX. Siya ang may pinakamataas na damage dealt dito sa laban natin. Kaya naman talaga siya din yung binigyan. Okay, by the way, nagamit na yung Luminous Blast dito sa ating laban. Ginamit na rin yung Heavy Spin, pati yung Wild Charge ni Ogwen. Pumasok sa Super Marco na Blazing Duet. Ito na ba ang comeback na inaantay ng Falcons AP Bren? Mawawalan ng immortality si Long. Patay din sa kamay dito ni Kapitan. At dediretsuhin pa nga yata KLBJ. Napapaligiran ka na nila at patay pa nga sa kamay dito ni Flap TC. Falcons AP Bren with a much-awaited pick-off. Kay Long doon mismo. Kahit sa nag-iisang inhibitor turret, kinailangan lang nila ng oras. Going back to this replay, the attempt may immortality pop dito na nanggaling kay Long. But that few, na-connect niya kaagad mismo yung skill 1 and skill 2 na hindi na nakaiwas si Long na mahigop siya sa mismong posisyon na inalisan niya. Grabe, parang nga silong nito. Wala na ako magagawa. Nandito na silang lahat. And napakaganda OSX. Nakita natin din sa replay na nawala ng immortality si Super Marco. Sumakto pa nung moment na yun kaya napakatapang lang din nila. Dito na makikita ngayon na naman ang puso ng kampiyon ng isang atletang Pinoy dahil biglang hinabol ng Falcons AP Bren yung kalamangan at nabaliktad pa nga against XYG. Falcons AP Bren, 2-time World Championship titles. A master of their own roles na isang comeback from a huge deficit ay nagawa pa rin dahan-dahan ng Falcons AP Bren. Ngayon magiging crucial to sa dalawang kupunan. Pero may mukhang may call ngayon si Few. Okay, sa taas. Sa taas. Ito. Ay, nakita natin to. Tsaka nakita din siya dito ng mga players ng XYG kasi nag-clear siya ng minion wave or nag-hit siya ng minion no moment na yun. Usually pag mga ganun guys, sa mga hindi nakakaalam, nakikita po kayo pa nag-hit kayo ng minion ng kalaban. Yeah. Pero wait lang, parang meron ng hit na gagawin dito ang mga players ng side ng Falcons AP Bren. Sabay bandang Genji, umikot na dito si Zed. Si Open na ng immortality, tutuloy pa nga dito ng mga players ng XYG. Aray si KLBJ, aray ko po. Napakasakit ang damage, pero with of nature para kay Lo, pero pumasok siya dito sa pwesto ng Falcons AP Bren. Kaya mabibigyan na rin siya. At si Godyang, dito ay naiwan pa nga. Mapapauwi si KLBJ. Kompleto mga players ng Falcons AP Bren. Si Yi1 at si KLBJ lang ang buhay ngayon. Ito na nga ang pagbawi ng api.
Falcons AP, Bren. Ang ganda ng pagka-zone out na ginawa nila doon for XYG. Nahuli doon ulit si Long, si Godyang, even si Zed. Alam nila kung ano yung mismong depensa na ginagawa nila. Pero final slash kay KelVJ. Sinusubok ang depensa ng base. Di yata papayag OSX dito ang side ng XYG na basta-basta na matatapos yung laban. Pero sabi ng Falcons AP, Bren, kaya-kaya na naman. Ginamit dito yung Winter Crown pero hindi sapat para kay KelVJ at si Yi1 is the last one to defend para dito sa XYG. At nakikita na natin na kumakatok ang Falcons AP, Bren, dahil sa ating unang laban.